na yung ating mga maging paksa sa Bible study at teksto ay may kinalaman sa mga magulang, lalo na sa mga nanay. Araw ng mga nanay, kaya ngayon pag-aaralan natin, magulang sa Panginoon. Kuminsan, sa isang sambahayan, nangyayari kuminsan yung isang kwento Merong anak na lagi siya nag-iisa doon sa kanilang bahay. Laging wala yung kanyang mga magulang. Kaya nung isang araw, nagtanong yung kanyang anak, "Nanay, magkano ba yung sweldo mo sa isang araw? Magkano yung sinasahod mo sa isang araw?" Palagay na natin, halimbawa, 1,000. Kumikita siya ng 1,000 isang araw. Pwede po ba makahiram ng 500? Humiram yung anak doon sa nanay ng 500. Pinahiram naman. Pagkatapos, bumalik siya. May kinuha lang. Dinagdagan pa niya ng 500, yung nahiram niyang 500. Ibinibigay sa nanay niya yung 1,000. O ano to, Eka? Pwede ko bang bilhin yung isang araw mo? Yan. So, ibig lang sabihin, ipinakikita lang nung anak na walang time sa kanya yung kanyang nanay, yung kanyang magulang, sapagkat laging busy. Kaya, gusto niyang bayaran yung araw na kikitain ng kanyang nanay para masolo niya yung kanyang nanay, yung kanyang magulang. So doon ipinakikita lang na minsan akala natin sapat na yung mga material na bagay, pero yung totoo kailangan ng anak, yung gabay, lalo na yung gabay na pagpapakilala sa Diyos. So ngayon, dito sa paksa natin sa Bible study, magulang sa Panginoon, basahin nga muna natin yung pinagkunan ng ating paksa. Pakibasa nga po. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siya'y unang utos na may pangako, upang yumaon ka ng mabuti. At ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayan, meron binabanggit dito, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sino ba yung binabanggit ng mga magulang sa Panginoon? Ayon kay Apostol Pablo. Sino yung mga magulang sa Panginoon? Sino yung mga magulang sa Panginoon ayon kay Apostol Pablo? Sister Bing, medyo pa sila doon mga bata. Yung mga nasa loob po ng iglesia. Mga nasa loob ng iglesia. So, kung ating unawain yung talata, kung merong magulang sa Panginoon, meron din kayang hindi magulang sa Panginoon? At sino yung kaya? Ano yung kanilang pagkakaiba? Sapagkat sinabi, tumalima raw sa mga magulang sa Panginoon. So, kung kukunin natin yung negative side nun, merong hindi magulang sa Panginoon. At yun nga raw magulang sa Panginoon, yung nagtuturo tungkol sa Diyos. So, yun yung pag-aaralan natin. Ang pagiging magulang sa Panginoon ay hindi lang pagmamahal, kundi pagtuturo ng tama, pagdidisiplina sa anak, pag-akay para makilala ang Diyos. Kung kulang yung mga bagay na yon, hindi nagiging ganap yung pagiging magulang sa Panginoon. Tulad na halimbawa, itong pakibasa nga muna sa 2 Timoteo 1:5. Isang magandang halimbawa sa isang pamilya. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Ayan. So makikita natin dito, si Timoteo, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi ni Apostol Pablo tungkol kay Timoteo, meron siyang lola
na si Loida at si Eunice. Ano ang ginawa ng Lola Loida niya sa kay Eunice? Naturuan ng tama na sa pananampalataya si Timoteo. Di ba? Hindi ko nakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Kuminsan, magtingnan natin sa iglesia. Di ba ganun din? Kuminsan sa iglesia, tayo. Yung mga magkakamag-anak, yung isang pamilya, kunyari, lola mo, lolo mo, mga iglesia, alin yung pati mga anak nagiging iglesia, mga apo, di ba? Ganun naman, pamilya sa iglesia. Tulad nito, ni Loida, na lola, ni Timoteo, mula kay Loida, hanggang sa kanyang anak, hanggang sa kanyang apo, na ipasa yung pananampalataya na kanilang sinampalatayanan, nakilala. So maging sa panahon natin, ganun din. Pamilya, kung titingnan natin yung bawat pamilya, mula sa kanilang mga ninuno, ako inabutan ko na lang mula sa inang ko, no? Both side Sa inang ko kay tatay, sa mga lolo't lola ko, pareho. Kay nanay, ganun din. Parehong iglesia ng Diyos. So, ganun din hanggang sa aming mga magkakapatid, hanggang sa mga pamangkin, apo, patuloy. So, pinakita lang natin na naipamamana natin yung ating pananampalataya sa ating mga mahal sa buhay. Tulad ng ginawa ni Loida, Lola Loida, at nung nanay Eunice kay Timoteo. Maging isang magandang halimbawa rin ng isang magulang na tinatingnan natin yung magulang sa Panginoon. Ito, magulang sa Panginoon, sina Lloyd at si Eunice, sapagkat naituro nila yung tamang pananampalataya sa kanilang apo't anak, no? Na si Timoteo. Ito rin, anong ginawa ni Job? 1:5 ng Job. Bilang isang magulang sa Panginoon. At nangyari ng makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job sa napalagi. So makita natin si Job, hindi lang yung sarili niya, no? Ang kanyang iniisip. Hindi lang yung kaligtasan niya ang kanyang iniisip, kundi inaalala niya lagi yung kanyang mga anak, no? Naghahandog siya. Pinapanalangin niya yung kanyang mga anak. Baka sakaling sila'y nagkasala, kaya idinadalangin niya sa Diyos. So gayon din naman tayo, di ba? Bilang mga magulang sa Panginoon, lagi nang nandoon yung ating pagtatagubilin. Hindi lang yung ating sarili ang ating ipinapanalangin, ipinagtatagubilin sa Diyos, kundi pati ang ating mga anak ating ipinagtatagubilin sa Diyos. Yun yung magulang sa Panginoon, no? At alin yung hindi magulang sa Panginoon? So ito pinag-aralan lang natin, no? Hindi para tumiligsa, kundi para malaman natin yung katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Anong ang hindi magulang sa Panginoon? Tingnan nga natin yung kompletong sagot. Tingnan natin kay Sister Belinda. Alin ba yung magulang sa Panginoon at alin yung hindi magulang sa Panginoon? Sino yung magulang sa Panginoon at sino yung hindi magulang sa Panginoon? Yung magulang sa Panginoon po, yun yung tumatalima at sumusunod sa mga utos. At yung hindi naman ay hindi nakakakilala sa Panginoon. Okay, maraming salamat. So, yung maliwanag doon sa sinabi ni Apostol Pablo sa binasa kanina sa Efesos 6:1 hanggang 3, talagang meron daw tumalima raw doon sa magulang sa Panginoon.
No? Bakit? Kasi sa panahon ngayon, maraming hindi magulang sa Panginoon na nagtuturo ng mali sa kanilang mga anak. No? Yung hindi magulang sa Panginoon, pinababayaan nila yung mali na gawin ng kanilang anak. Walang spiritual guidance na nagiging hindi magandang halimbawa sa kanilang mga anak. Ang hindi magulang sa Panginoon ay maaaring tumukoy sa mga magulang na hindi namumuhay ayon sa mga turo ng Diyos. Maaaring pabaya, marahas o taliwas ang asal sa katuruan ng Biblia. Magbigay tayo ng halimbawa na isang hindi magulang sa Panginoon, bagamat ito hindi niya tunay na mga anak, kundi isang hari at isang reyna. Tingnan nga natin. So, ng hari, 21, 25, 26. Ngunit walang gaya ni Acab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na hinikayat ni Jezebel na kanyang asawa. At siya gumawa ng totoong karumal-dumal sa pagsunod sa mga Diyos-Diyosan ayon sa lahat na ginawa ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Ayan. So, noong panahon ng Israel, itong si Acab, Haring Acab, siya isang Israelita. Pero yung kanya napangasawa, si Jezebel, dayuhan. Ano ang dala? Baga, si Haring Acab, siya ang tumatayong tatay, ama ng buong bayang Israel. Dahil ang reyna niya, si Jezebel, siya ang tumatayong ina ng buong Israel. Pero, nung una na si Acab, tama ang kanyang pamamalakad, maaaring naituturo niya kung sino ang Diyos. Pero nung ito'y dumating na nakapag-asawa na hindi Israelita, ano ang dala niyang aral kay Baal? Si Jezebel ang siyang may dalang aral tungkol sa Diyos-Diyosang si Baal. Ito yung mga pinatay ni Elias na mga propeta ni Baal. Nung natalo niya yung sa kanilang paligsahan, yung mga propeta ni Baal, doon nga nagalit si Jezebel at pinagbantaan ang buhay ni Elias. So makikita natin na yung ina ng bayan hindi naging mabuting halimbawa sa bayan. Marami siyang nahikayat. Ang mga Israelita, maraming sumunod na sumamba sa Diyos-Diyosan. Ganun ang kanilang ginawa. Nakikita natin na merong hindi magulang sa Panginoon. Diba? Kasi iba yung naituro sa kanyang bayan. At pati yung kanyang asawa, naakay niya. So hindi magandang halimbawa bilang ina ng bayan itong si Jezebel. Na ituruan niya ang bayan na sumamba kay Baal, na itulak niya, na impluwensyahan niya si Haring Acab na isang Israelita para sumamba rin kay Baal. So doon na puno ng mga idol worship ang bayang Israel. So hindi naging mabuting magulang sa Panginoon itong si Jezebel at naakay pa, pati yung kanyang asawa. Ang mabait na magulang, meron ding dalawang klase, no? Mabait, mabuti, no? Mabait na magulang, madaling maawa at magbigay ng gusto ng anak. Umiiwas siyang sawayin kuminsan yung anak dahil ayaw niya masaktan, ayaw niyang mamalo, ayaw niya masaktan yung kanyang damdamin ng kanyang anak. Mabait siyang magulang, di ba? Mabait na magulang dahil ayaw niyang saktan ng kanyang mga anak. Ang gusto niya, makita niyang masaya yung kanyang mga anak na panandalian lang. Ayaw niyang makitang malungkot, no, nasasaktan ang kanyang anak, kaya pinababayaan na lang ang kanyang mga anak. Kahit mali ang anak, pinalalampas para hindi umiyak. Yun yung mabait na magulang. Pero bilang mabuting magulang, ang mabuting magulang ginagabayan ng anak ayon sa tama kahit mahirap.
Ang mabuting magulang, nagdidisiplina sa anak at nagtatakda ng hangganan kung hanggang saan lang yung pwede yung kanyang anak. Ang mabuting magulang nakatuon doon sa pangmatagalang kabutihan ng anak. Handang magsaway at magturo kahit hindi ito magustuhan ng kanyang anak. So may pagkakaiba pala, tulad nung naalala ko kasi noon, na-share na kapatid na Bing, no? Yung paksa natin sa mga anak naman yon. Mabait na anak, mabuting anak, ganun din naman sa magulang. No? At pagdating sa pinaka-simple nga, na yung mabait nakatuon doon sa pakiramdam ng kanyang anak, ayaw niya masaktan. Pero yung mabuti, nakatuon doon sa kinabukasan ng kanyang anak sa tamang paghubog. Kaya, kung ang mabait na magulang, kung yung halimbawa, sabihin ng anak, Nay, ayoko na mag-aral Ayoko na mag-aral. Ngayon, para mabait nga siyang anak pagbibigay niya yung anak niya, sige, para hindi ka na mahirapan. Hindi nga kaya hindi nga natin kaya. Huwag ka nang mag-aral. Pero yung mabuting magulang, hindi papayuhan niya yung kanyang anak. Mag-aral ka anak, magsikap ka. Kahit anong hirap yung danasin mo sa pag-aaral, itataguyod ka namin para magkaroon ka ng mabuting kinabukasan. Merong hirap, pero para sa kanya, sa hinaharap, pangmatagalan. Yun yung isang mabuting magulang. Kaya, hindi lahat ng mabait ay mabuti, pero ang tunay na mabuting magulang ay may halong kabaitan, pagdedisiplina. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang pagpapasaya, kundi pagtutuwid at paghahanda sa anak para sa mas mabuting buhay. So parang ganoon din pagdating sa mga anak. Yung mabait na anak, tumutukoy dun sa ugali at asal ng isang anak. Karaniwang masunurin, magalang, hindi sumasagot, maayos makitungo, tahimik, hindi palaaway, marunong rumispeto sa magulang. Pero yung mabuting anak, mas malawak yung ibig sabihin. Sapagkat nandun yung gawa at prinsipyo. Kung mabait ka mang anak, wala ka namang gawa. Pagtalikod ng magulang, ngingisihan ka pa. Di ba? Hindi mabuting anak yon. So, yung mabuting anak, mas malawak yung ibig sabihin. Hindi lang mabait, kundi gumagawa ng tama at may malasakit. Kabilang dito yung pagtulong sa pamilya, pagiging responsable, at paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Kaya kinakailangang parehong mabait at mabuting anak. Diba? At sa loob din ng pamilya, kung titingnan natin, ang magulang ang siyang nagiging ehemplo. Diba? Mabuting example ng kanilang mga anak. Ang magulang ay pwedeng maging daan ng tama o mali. Ang tahanan ay pwedeng maging paaralan ng Diyos o paaralan ng kasalanan. Anong gugustuhin natin doon? Kasi diyan nagmumula yan, sa tahanan, sa mga magulang, yung pagiging mabuting anak ng ating mga anak. Diba? Yung tahanan natin, pwede rin pagmulan ng unang pagkakilala sa Diyos, paaralan ng Diyos. So ang magulang ang unang magtuturo sa kanyang mga anak kung sino yung Diyos na dapat na sambahin. Sa kanya rin makikita yung mga tamang pag-uugali, asal, values ng isang bata. Kung doon pa lang sa tahanan, mali na ang nakikita sa magulang, paglabas niya, paglaki niya, ganun din, mali na rin. Diba? Kung ang magulang ay hindi mananampalataya, kadalasang lumisan, ganun din yung kanilang mga anak. Diba? Kung ang magulang ay mahilig sa maling gawain, natututo rin yung anak. Kung ang tahanan ay puno ng galit, bisyo at masasamang gawa, yun ang makikita ng anak, yun din ang kanyang tutularan. Kaya talagang napakahalaga na unang makita
sa mga magulang sa tahanan, yung tamang pag-uugali para siyang tularan ng mga anak. Parang mirror effect, di ba? Pag nakikita mo sa salamin, yun ang iyong gagayahin. Yun yung nakikita. Kung nakikita ng anak sa magulang, hindi maganda, yun ang gagayahin. Kung nakita niya parang Jezebel influence, pagsamba sa Diyos-Diyosan o mga maling gawa ang siyang magagawa ng mga anak. Kaya kinakailangan talagang dun sa tamang direksyon makita ng mga anak yung kanilang mga magulang. Para ding sa driver, kung halimbawa yung magulang ang driver, ang pasahero mo yung iyong mga anak. Kung tama yung direksyon ng driver, tama din yung direksyon ng anak. Pero kung mali yung naging direksyon ng driver, pati yung anak mo, nadamay mo doon sa mali. Diba? Kung ang magulang ay hindi sumasamba doon sa tunay na Diyos, paano niya sasabihin sa anak niya? Paano niya ipakikilala sa Diyos, sa kanya yung tunay na Diyos na dapat na sambahin? Ngayon, maging sa iglesia, ganun din sapagkat ang pinag-aaralan natin, yung magulang sa Panginoon. Sa iglesia, ganun na rin. Kung halimbawa, yung magulang, uutusan niya yung kanyang mga anak, anak, sumamba ka. Linggo ngayon, sumamba kayo. Ikaw na mismo magulang, hindi ka sumasamba. Paano mong uutusan ng iyong mga anak? Paano kang paniniwalaan ng iyong mga anak doon sa inuutos mo? Diba? Mas malakas yung gawa kaysa doon sa salita. Kung ano yung nakikita ng mga anak sa kanilang mga magulang, yung gawa ng kanilang mga magulang, yun ang susundan ng kanilang mga anak. Pero kung sa word lang, sasabihin mo lang, hindi mo namang ginagawa, paano kang susundin ng iyong mga anak? Paano mo sasabihin, ikaw ay magulang sa Panginoon na hindi mo naturuan yung iyong sariling anak? Mawawalan ka ng kredibilidad, ng authority, para sabihin yung word na yun, sumamba kayo. So, kinakailangan talaga na sa magulang magmula, makita ng anak. Yung tama, no? Para siyang sundin ng kanilang mga anak. Dito rin, binigay natin yung magulang sa Panginoon, hindi magulang sa Panginoon. Yung una, may takot sa Diyos versus may kaalaman sa Diyos pero walang pagsunod. Diba? Nagtuturo ng salita ng Diyos yung magulang sa Panginoon. Yung hindi magulang sa Panginoon, hindi naituro o napabayaan ang tama. Yung magulang sa Panginoon, nagdidisiplina sa anak. Yung hindi, pinababayaan ang kasalanan ng anak. Ginagabayaan sa tamang daan, magulang pa sa Panginoon. Walang malino na direksyon doon sa hindi magulang sa Panginoon. Ang anak ay lumalapit sa Diyos versus anak ay naliligaw sa kasalanan. Yun yung kanilang pagkakaiba. No? Ilan lang sa pagkakaiba ng magulang sa Panginoon at hindi magulang sa Panginoon. So kinakailangan talaga maging magulang tayo sa Panginoon, may turo natin yung tama sa ating mga anak. Ngayon, ano yung dapat nating gawin? Anong dapat gawin ng anak kung ang magulang nila ay hindi magulang sa Panginoon? Diretso na rin natin para mas maliwanag, tabi-tabi na lang po. Magulang sa Panginoon, sinasabi ni Apostol Pablo, yun yung mga nasa iglesia. Diba? Mga magulang sa Panginoon, na itinuturo yung turo't aral ng Diyos, yung tunay na Diyos. Yung hindi magulang sa Panginoon, hindi pa nakakilala sa tunay na Diyos. Ngayon, may mga punto na kuminsan, may mga anak, no? Na hindi nila kapananampalataya yung kanilang mga magulang. Ano ang dapat gawin ng anak kung ang magulang nila ay hindi magulang sa Panginoon?
Naalala ko yung sabi nung kami nag-aaral dyan nung nakaraang linggo. Sabi nung ina nung aming inaaralan, nayari na yung aming pag-aaral eh. Ang sabi nung nanay doon sa dalawang anak niya, naku, mabuti kasi marami rin, may mga tanong din yung mga anak nung kami nag-aaral. Mabuti baga, nalaman ng mga anak nila yung turot aral ng Diyos, no? Turot aral, mga doktrina ng iglesia, meron na akong katulong para pagpaliwanagan yung kanilang tatay. Diba? Ibig sabihin, hindi nila kapananampalataya yung tatay. Kaya sabi nung ina, nung nanay, nung dalawang bata, may katulong na raw siya para magpaliwanag doon sa kanilang, sa tatay nung dalawa. So doon nga, ipinakikita natin, ano nga ba dapat gawin ng anak kung ang magulang nila ay hindi magulang sa Panginoon? Pakibasa nga. Mateo 5:16. Lumiwanag ang iyong ilaw sa harap ng magulang. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yan. Lumiwanag, kailangan yung ilaw da natin. Tayong lahat ilaw eh. Di ba? Ilaw ng sanlibutan. Kung idadalhin natin to sa pamilya, bilang tayo'y unang nakakilala kaysa doon sa ating magulang. No? Kung hindi man natin kapananampalatayang magulang natin, tayo na unang nakakilala, maging ilaw tayo doon sa ating mga magulang. Sa paanong paraan. Doon sa, makita tayo doon sa mabubuting gawa. Diba? Sabi, makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kung sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, makita na talagang isa kang tunay na Kristiyano, sa pamamagitan ng iyong gawa, maaakay mo eh. Diba? Ang iyong magulang. Ngayon, kung hindi, paano mong aakayin ng iyong magulang kung hindi ka rin nakikita sa tamang pag-uugali? So, kinakailangan ang anak, kung merong magulang na hindi pa kapananampalataya, ma-share din niya yung kanyang pananampalataya at higit sa lahat, yung mabuting gawa, makita sa kanya. Tulad nitong si Cornelio, di ba? Tandaan natin si Cornelio. Siya yung sundalo ng pulutong Italiano, leader, no? Hindi siya isang Israelita, pero noong nakita ng Diyos yung kanyang mabubuting gawa, bilang siya ang head of the family, magulang ng kanyang buong sambahayan, pati lahat ng kanyang nasasakupan, ano ang kanyang ginawa? Nung tawagin siya ng Diyos, hindi lang siya ang nagpabotismo, kundi lahat ng kanyang sambahayan. Inaralan din, nagpabotismo rin, tinawag ng Diyos. Pinakita natin na bilang magulang sa Panginoon, siya ang unang naging magulang sa Panginoon sa kanila, no? Bilang isang hentil, pero naakay din niya yung kanyang buong sambahayan. Dahil naging mabuting halimbawa si Cornelio. Nakita ng kanyang buong sambahayan, nakita ng kanyang buong nasasakupan na mayroong mabuting kalooban, mabuting puso si Cornelio. Siya ay kay maibigin sa pamamahagi, tumutulong, gumagawa ng mabuti sa Diyos. Kaya isinyer niya rin, hindi lang siya, kundi na-share niya sa kanyang buong sambahayan. Kaya naging mabuting magulang siya sa Panginoon. Ano pa ang dapat gawin ng isang anak kung ang kanyang magulang ay hindi kapananampalataya? Pakibasa, uli 2 Timoteo 2:25. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisilangsang. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisilangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Ayan. Sawayin daw may kaamuan. Diba? Baka pamaya, didebatihin mo pa yung nanay mo, tatay mo, na hindi mo kapananampalataya, pagagalitan mo pa. No? Hindi tama. Kinakailangan daw may kaamuan. Sawaying may kaamuan. Mahinahon
sa pagsasalita para maakay mo ang iyong magulang. So, yun ang kailangan. Maging ang ating Panginoong Kristo, di ba? Noong yung babaeng makasalanan, nahuli sa pangangalo niya, babatuhin hanggang sa mamatay, ibinigay sa paanan ng Panginoong Kristo, pinahatulan sa kanya. Pero pinagalitan ba ng Panginoong Kristo yung babaeng makasalanan? Pinagsabihan ba niya ng masasakit na salita dahil ito'y nahuli ng akto sa pangangalo niya? Hindi. Hindi niya pinagwikaan ng masasamang salita. Kundi ano ang kanyang sabi? Nung wala na ang mga tao, nung sinabi niya, o sige, yung walang kasalanan, ang siyang unang bumato. Sapagkat galit na galit yung taong bayan eh. Sino ba yung walang kasalanan sa inyo? Siyang unang bumato. Sa isang nawala. Bakit? Lahat may kasalanan eh. Kaya walang bumato. Kaya nung mawala na sila, nung tumayo na ang Panginoong Kristo, asan sila? Umalis na eh. O sige, ano sabi niya? Go and sin no more. Diba? Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Hindi niya pinaratangan, hindi niya pinagsalitaan ng masasama o masasakit na salita yung babae sapagkat aktong nahuli sa pangangalo niya. So kinakailangan pala yung mahinahong pagsasalita, no? Ang dapat gawin, may katotohanan, may kaamuan, magbabago yung tao. So, hindi sapat yung pagiging magulang sa laman, mas mahalaga ang pagiging magulang na may pananampalataya at tamang gabay. Ang tunay na magulang sa Panginoon ay yaong gumagabay hindi lang sa buhay, kundi pati sa kaluluwa ng kanilang anak. Pinalaki ang kanilang mga anak sa disiplina at aral ng Panginoon. Ang tunay na pagiging magulang ay hindi lang pagbibigay ng pagkain at tirahan, kundi paggabay sa tama. Lahat ng tao ay may pagkakataon na maging magulang sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabago, pananampalataya at mabuting pamumuhay at magsimulang maging mabuting gabay sa pamilya. Ang pagiging magulang ay may malaking responsibilidad. Ang pagkukulang dito ay may epekto sa buhay ng mga anak. Ang magulang sa Panginoon ay hindi perpekto pero nagsisikap na ituro ang tama, magdasal para sa anak at maging mabuting halimbawa. Ang pinakamalaking pamana ng magulang ay hindi pera, kundi pananampalataya at mabuting asal. Yan ang kasalukuyang nangyayari sa iglesia. Makikita natin, mapapansin natin, bawat pamilya, pamilya halos ang nasa loob ng iglesia sapagkat yun ang ating pinaka magandang regalo na maibibigay sa ating mga anak. Hindi ang salapi, hindi ang katanyagan, kundi yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yun po ang ating paksa sa Bible study para sa umagang ito. Kung merong gustong mag-share, tanong? Wala po? Kung wala po, ay akin pong ipinagkakaloob sa ating mahal na diakono. Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. At sa pagpapatuloy po ng ating mga gawain,